So I think that was from grade 4 to second year high school, no? So medyo matagal po talaga. Una-una po kaya hindi ako nagsumbong is because meron akong fear na baka kapag nalaman ng mama ko, ay masira yung family na itinayo nila together with my siblings. So, and my stepdad. And may threat din po sa akin na kapag sinabi ko, sasaktan niya or papatayin niya yung family. So, kaya po talagang sinarili ko na lang. Ilan yung kapatid mo sa stepfather mo? Your mom? Ano po, 3 po sila. 3 pa. Okay, wow. Grabe, so pati buhay nila, parang Meron siyang- trinet ng ginamit pang threat sa'yo ng stepdad mo? Yes po. Grabe, no? And mga anak niya yun. So, ayun na nga. Pero ito, finally, tita stepped in and gusto nang ipabarangay and all that. Pero bakit hindi mo nyo tinuloy yung pagsasampa ng kaso sa stepdad? Well, actually, ako po, personally, ayoko po talaga. Kasi nga, magkakaroon ng masyadong maselan yung issue. And nag-decide po yung mama ko na wag na lang. So, RC, dumating ba sa punto ng buhay mo na sinisisi mo din yung sarili mo o sinisi mo ba yung Diyos kung bakit nangyari to sa akin? Siguro po yung sarili ko, sinisi ko talaga ng gusto. And sobra akong nabuhay sa takot, insecurities, yung value, sobrang wala po. I felt worthless during those times. Kasi from the beginning, parang walang magandang nangyari sa buhay ko. No? Pero yung sinisi ko si Lord, hindi po siguro, pero na-question ko po siya. Bakit sa tingin mo sarili mo yung may kasalanan sa pang-aabuso sa'yo? Kasi I'm sure ang daming ganun yung iniisip eh. Hindi ko rin po ma-explain nung time na yun, no? Pero pakiramdam ko na ayoko kasi parang maging burden sa mga taong nasa paligid sa akin. Parang lumaki ako sa thought na ako na lang yung mahirapan, ako na lang masaktan. So nung na-mention ko po yun sa kanila at nagkaalaman, nagkaroon ng division sa family. Kaya nag-end up na sabi ko dapat di ko na lang sinabi. Parang dumating din sa point na dapat di na lang ako pinanganak. Parang ganun po. Grabe yung mga kasinungalingan na naririnig natin about ourselves, no? But yun na nga, hindi na natuloy and then umabot na tayo sa hindi magagandang habits. Paano napunta na nahata ka na lang ng barkada mo naman ngayon sa pagbibisyo naman? Kasi nga po, di ba, naghahanap ako ng worth ko. So, maraming aya ng mga kaibigan, no? Until one time, I give in, no? So, tinry ko, sabi ko, why not? Kasi parang worthless naman ako, wala na naman patutunguhan tong buhay na to. So, what more pa na pwede kong magawa, no? So, I tried. At first, parang tikim-tikim lang. And then, eventually, naging bisyo na. Ayun. Kumbaga yung, umabot din ba sa, trinay mo yung nilalako ng nanay mo noon? Almost po, almost. Muntik na. Grabe, no? Bukod doon, RC, nahook ka din sa pornography. No? Paano naman ikaw na simulang maingganyo rin dito? Dahil nga sa brokenness, no? So talagang naghanap ako ng love outside. So nakita ko yun sa mga friends ko. Meron ako mga friends na talagang they are so into it. So sabi ko, anong feeling? So doon kami sa bahay ng friend kong babae. Nagre-rent kami ng mga VHS tapes pa noon dati. Doon namin ginagawa. Just all girls lang naman. Walang lalaki. Walang lalaki, all girls lang. Just for us. Una parang pinapanood lang namin and then eventually parang gusto na rin namin gawin. May ganong feeling eh. Naingganyo na talaga. Naingganyo na po talaga. Even sa school, ginagawa namin. Magka-cut class kami. Para lang manood sa bahay ng klase ko. Naging addiction na rin. Naging addiction po. Oh, and then as you were watching it, ano yung mga tumatakbo sa isip mo? Na parang, di ba? Kasi yung actual na pag-process mo dun sa napapanood mo, what was going through your mind as you were watching the videos? I felt something like pleasure. Parang ganon. Parang medyo masaya tong gawin. Parang ganon. Pero behind all those scenarios, di ba? Talagang meron din akong bad experience, di ba po? So I think yun yung naging takbuhan ko
Parang ganun po. Sobrang confused. Confused, Yung yes. buong Kaya pagkatao nga mo talaga. confusion that led to perversion. Yes. No, of God-given gift. No? Yeah. So, paano naman ikaw nakakawala rito, RC, na paano natigil yung bisyong pornography? Mahirap po eh. Sobrang hirap. Pero praise God kasi dinala po ako sa isang, it's like a microfinance organization po sila. Ang initial na, ang front nila is nagpapautang sila, pero hindi ka pwedeng umutang kapag hindi ka sumali ng mga Bible studies. So, yun ang mga techniques na mga Pwede pala Christian, yun, Attend ka muna ng Bible study namin. Yeah. So, si mama ko and tita ko are part of it. Wow. So, meron silang parang mga scholarships, mga programs for youths, ganon. So, dun po ako na-involve sa organization po na yon. Oo. And then, yun na nga, naimbitahan ka na sa Center for Community Transformation or that microfinance organization. So, every time mag-a-attend ka, ano yung nararamdaman mo? Kasi I'm sure ibang-iba siya dun sa mga ginagawa nila ng mga barkada mo. Well, at first, hindi nagsising talaga sa akin di ba? Pero alam niyo po, nung I was like, bata pa lang, product na ako ng Sunday school talaga. Wow. And then, nung sa amin, may mga Christian churches, umaattend ako. I was part of the worship team as well, pero hindi ko sinuseryoso lahat. May pogi kasi sa worship team. Kaya ka sumasali. Kaya ako sumasali. So, hindi ko pa talaga alam. Kasi nga dahil broken ako, hindi ko makuha attention sa loob ng family. Naghahanap ako, gusto ko sa akin yung spotlight. Parang ganon. May ganon po kung before. So, yun po yung nangyari, no? Mahirap sa una. Hindi ko naiintindihan talaga. As in, umaattend lang ako for the purpose of requirement kasi. Para makautang. Makautang. Pero at least I'm sure may mga seeds na naitanim yun sa puso mo din. Speaking of seeds, Sonja, so RC, sa pag-attend mo sa Center for Community Transformation na ito, ano yung na-transform sa iyo sa panahong ito na pag-upo mo ron, pakikinig? May nagbago Meron bang ba? konti? May May mga na-transform bang konti? Kahit na mahirap mag-sink in? Well, actually, hindi ko na-notice. Pero yung natatransform sa akin is yung faith ko. Unti-unti na. I remember one time pag-uwi ko, galing po ako dun sa CCT. May sumakay na parang, hindi ko alam kung hold up siya. Hindi ko ginagawa yun, pero nahawa ako sa mga kasama ko dun sa CCT, So I was praying. Parang for the first time ginawa ko, in Jesus' name, in Jesus' name. Wow. So nagsasalita na ako ng ganon, and may faith na ako, nagbo-bloom na siya, na hindi ko namamalayan. Wow. But, of course, the vices, nandun pa din. Nandun pa journey din. Kasi. Kumbaga may seeds of faith na nagsimula at makikita natin yan in the next episodes paano yun na nag-grow, nag-blossom, na full-blown na talaga, di ba? But, RC, habang mga panahon na nagda-drugs ka, you were hooked on pornography, at may, syempre, dala-dala yung mapapait na karanasan. Sa tingin mo, iniisip mo ba, Lord, nasaan ka habang pinagdadaanan ko tong mga to? Naisip mo ba yun naitanong mo na ba yun kay Lord while you were going through or while you were in the thick of all these experiences? Yes. Dumating sa point na talagang yun yung mga tanong ko, nasaan ka? Bakit ganito? Bakit ganyan? And to be honest, sa mga time na yon, hindi ko madama na may Diyos. I believe na may Diyos, pero hindi ko madama. So what I did is I created like parang imaginary bubble na kapag stress ako, nasasaktan ako ng sobra, I go inside the bubble and just cry and cry and cry. Yun yung naging takbuhan ko, but I don't really pray a lot, hindi po talaga. Kasi feeling ko walang nakikinig. Oo, parang sometimes mahirap talagang ma-imagine. Nasaan ka ba kasi? So, invisible siya, di ba? So, ang hirap naman din i-articulate sa ating bibig, sabihin, ano ba to? Kaya, in that moment, RC, na nasabi mo nga, may nagbabago, sa pananalita mo, nakakapagsabi ka na ng in Jesus' name, yes po. Tumatawag ka na sa Kanya. Paano mo tinitingnan ang Panginoon sa buhay mo? How will you describe Him sa iyong pananaw? Sino siya? What was your view of Him? Parang gano'n. Yeah.
Well, during the time, parang ano po I know him as a God na powerful, pero hindi ko pa maintindihan talaga kung paano siya mag-work in ways talaga na na naririnig ko lang mga testimonies, mga praise reports, hindi ko makita yon. But I know He's powerful. Na kapag nagsabi ako, may makikinig or pwedeng depende sa ginagawa ko. Kapag bad ako, so ano siya, parang conditional. Oo. Yun, conditional na God. Yeah, kasi at this point, hindi mo pa talaga siya fully na-encounter no? Yung kung sino yung kabuuan ng Yung Panginoon. relationship nagsisimula pa lang kasi hindi pa niya kilala ng Hindi pa sila talaga together. Hindi pa close na close. Oo, malalaman natin paano nangyari yan.